Hello mga bibig! Welcome back sa bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. I don't know kung totoong Facebook account ito ni Jinggoy Estrada, pero pinag-uusapan ito banat ang pagsupalpal ni Senator Jinggoy Estrada kay Princess Abante. Diba itong si Princess Abante ang naging spokesperson ng House of Congress or sa mga congressman. Siya ang napiling spokesperson. Diba ang spokesperson ng Malacanang ay si Attorney Claire Castro. Ang spokesperson ng mga kongresista ay si Princess Abante. Anak ito ni Benny Abante. Kaya kasing reaction or statement si Princess Abante hinggil sa 20 pesos na daily increase. Daily increase, minimum wage increase mga kabibig, hike. I don't know kung kasi ang statement ni Princess Abante is sabi ni ang pahayag ni House Spokesperson Princess Abante ukol sa panukalang dagdag sahod, sabi niya, let's not sugarcoat it. The Senate killed the 200 pesos wage hike bill. So ang sinisi niya ang mga senador. Sabi pa niya, last night was the final session of the 19th Congress. No BICAM, no compromise, no wage hike. Of course, busy ang mga tao dahil sa impeachment na yan. Diba? Nakita niyo naman, 2 gabi, pinag-uusapan ng impeachment. So natural, ano ba? May panahon pa ba ang 19th Congress? Sabi pa ni Princess Abante, the reason is simple. Ayaw ng Senado makipag-usap. Ay, ito kabibig. Ito ang video ni Princess Abante kung saan talagang binanatan niya ang mga senador. Let's watch this video kabibig ha. The House spokesperson Princess Abante hinggil sa 200 pesos wage hike. Tapos, ang kanya binanata ng ang Senado daw. Ang Senado ay ayaw makipag-usap. Ang Senado, ang rason kung bakit hindi mapirmahan or ma-push through itong 200 pesos wage hike. Ito na. Let's not sugarcoat it. The Senate killed the 200 peso wage hike bill. Last night was the final session of the 19th Congress. No BICAM, no compromise, no wage hike. And the reason is simple. Ayaw ng Senado makipag-usap. Ang gusto nila, tanggapin na lang ng tao ang 100 pesos nila. Bakit? Bakit binabarya ng Senado ang mga manggagawa? Tumaas ang kilay ng mga BICAM conferees namin nung tanungin kung ano ang nangyari. They were ready to sit down. They were ready to defend the 200 peso proposal and fight for labor, only to find out that the Senate had no intention of meeting at all. We were ready to deliberate. We came in good faith. But what the Senate gave us was a take it or leave it ultimatum. Wala silang balak makipag-usap. Ang gusto nila, susunod lang kami sa gusto nila. That's not how democracy works. And that is not how we should serve the people. This was not a reckless proposal. It's a responsible, well-considered measure. But instead of a dialogue, ang binalik sa amin ay tahimik na pagtanggi at pagmamadali. The people deserve accountability. Hindi ito pagkukulang ng Kamara. Ginawa namin ng aming trabaho. Pero ang Senado, iniwan sa ere ang manggagawa. This is not the end. Hindi barya ang kailangan ng mga manggagawa. Ang kailangan nila, sahod na makatao, sahod na makatarungan. The House stands with labor, and we will keep fighting.
Itong si BBM, pasensya na, yun ang sinabi ni President Abante, ang mga senador daw ang pumatay sa pag-asa na maaprubahan itong 200 pesos wage increase, daily wage increase. And pero may video si BBM na ang sinabi ni BBM dito, panukalang 200 pesos na dagdag sahod, kailangan pa pag-aralan. Ang presidente na nagsabi na kailangan pa aralan. So anong ibig sabihin nito? This was January 31. Sabi dito, tagal na no? Pero ganun pa rin, di ba? Sabi dito, kailangan busisihin ng mabuti ang panukalang 200 pesos sahod dahil maraming panig ang dapat isalang-alang sa hakbang na ito. Isa sa mga dapat tingnan ay kung ano ang magiging parte dito ng tripartite wages and productivity na siya namang nagtakda ng minimum wage rate sa bansa. Sabi ni Bongbong Marcos, the thing is we have the tripartite board that actually determines the increase in the wage increase. So we still have to study how that will work together because the tripartite body was a creation of Congress then. Diba? Pero dito, ang sabi ni Senator Joel Villanueva, ang 200 pesos daily wage hike baka ma-veto lang ni PBBM. Binigyan DA ng Senate Committee on Labor Chairman Joel Villanueva na posibleng mauwi lamang sa veto ng Pangulo kung i-a-adapt ng Senado ang inaaprobahang 200 pesos minimum wage hike bill ng Kamara. Ayon sa Senador, kailangan timbangin ang lahat ng aspeto dahil posibleng isusulong ng Kamara ang nasabing aumento sa sahod para tuluyang ma-veto ng Presidente at hindi rin matuloy ang 100 peso wage increase ng Senado. Kaugnay nito, nais ni Senador Villanueva makita ang basihan ng pag-aaral ng Kamara na sa ipinasa na wage hike lalo na sa aspect kung kakayanin ba ito ng mga employers. Samantala, ipinundo na naman ng Senador na mas madali at mas practical kung ang 100 piso na dagdag sahod sa pribadong sektor na ipinasa ng Senado ang aaprobahan ng Bicameral Conference Committee. So, yun po mga kabibig ang mga istorya dito. Pero kahapon mga kabibig, mayroong nilabas ang Philippine Star na in a position paper, the economic team of the Marcos administration opposes the 200 wage increase as it warns of repercussions to the economy, including inflation concern, unemployment, among others. The joint position paper was signed by SAPEA's Frederick Go, DOF's Ralph Recto, DepDev's Arsenio Balisacan, PM Amena Pangandaman, and DTI Cristina Roque, and BSP Governor Ile Remolona. Sabi dito kasi mga kabibig, ang mangyayari daw, sa nabasa ko, yung key points raised in the position paper include inflation. Ang 200 pesos increase in wages could raise inflation by approximately 2% points, while a 100 pesos may add only 0.7 points. The substantial minimum wage increase may lead to higher production cost, which could result in higher prices that may disproportionately affect low-income households. As while the government has already achieving bringing year-to-date average inflation down to just 1.9% as the country's headline inflation rate further slowed to 1.3%. So kung tataas ng 200, nadagdagan ng ilan? 2%. So bumaba from 1.7 to 1.3. Pero kung may dagdag na 200 pesos, posibleng ang inflation ay madadagan na 2 points. So magiging 3.3% na. Across the board, minimum wage hike may reverse this progress and make high inflation rates reappear. Additionally, when wage adjustments are commensurate with improvements in productivity, they can
exacerbate price pressures. The poorest of the poor will suffer. A wage hike will inevitably result in higher price in the goods sold by enterprises who will have to accommodate the wage increase. Tama din. This will result in the poorest of the poor who are mostly in the informal sector and do not even make minimum wage bear burnt of the impact of the wage increase. So yun mga kabibig ang mga posibleng mangyayari. Meron pang unemployment. Enterprises may be forced to either stop hiring or even lay off or workers, resulting in unemployment. Employers, whether employing a lot or a few, will have to factor in the additional cost of production due to the wage hike and may either stop hiring workers, lay off or retrench is, or at least reduce work days. This will lead to higher rates of unemployment and underemployment, with an increase in the unemployment rate of about 0.2 percentage points for the one increase to 0.6 percentage points for 200 pesos increase, translating to around 105,000 to 300,000 persons potentially losing their jobs. Those who will lose jobs will then shift to the informal sector, poorest among the poor, which puts them in the worst situation, unable to meet their basic needs and making them more vulnerable, ultimately worsening poverty incidence. Yung possibly ding another scenario is that the employers may likely simply not follow the required increase, keeping their employees but shifting them to the informal market as they work below minimum wage, weakening labor market and giving rise to less protection for minimum wage earners. So yun ang ilang mga nakikita nilang epekto kung aaprobahan itong 200 pesos na minimum wage increase, mga kabibig. At ito, ito ang reaction ni Senator Jinggoy Estrada. Hanapin ko ang reaction ni Senator Jinggoy Estrada kay, sino ba ito? Ni Princess Abante. Kasi ni Princess Abante, hindi siya, ang tawag dito, ito, from the fan page of, kamuna kabibigay, share ko sa iyo, ito ang nangyari ito. I don't know kung totoo ba to. Fish, ano na ba to, De La Rosa Sol supporters? Ito ang sinabi. Senator Estrada nagbigay ng paalala kay House Spokesperson Abante. Pinaalala ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada kay House of Representatives Person Attorney Princess Abante na mag-isip muna bago ibukas ang kanyang bibig. Sinisi ni Abante ang Senado dahil sa pagkabigo ng wage hike bill na magbibigay sana ng dagdag sweldo sa minimum wage earners. Matatandaan nag-adjourn din Congress na hindi napag-usapan ang magkaibang bersyon ng Senado at Kamara. Ngunit ayon kay Estrada, hindi umano sila ang may kasalanan kung bakit hindi naipasa ang dagdag sweldo para sa manggagawa. So ito ang komento ni Estrada. Excuse me, Madam Spokes ng HOR. The Senate did not kill the wage hike bill. Don't you blame us. Think before opening your mouth. Iba si Jinggoy, bumanat, mabibig. So, ano ang inyong opinion hinggil dito, mga kabibig? Itong pagsupalpal ni Jinggoy Estrada kay Princess Abante. Well, ganun talaga, mga kabibig. May mga panahon na masupalpal ka. Ito naman ang komento ng ating mga netizen hinggil dito. Sabi, aabante kasi ng aabante. Ayan, bardagulan na. Huwag ka nang magtaka, Senator Jinggoy Estrada, like father, like daughter. Kaya talaga. Hayaan mo na yan, Senator, hirap makipag-usap sa mga taong walang utak. Uy, puro palengkera taga Marites Bay at AAA. Pag tinaasan ng 200, lalo na maraming mawalan trabaho. Kasi either magsasara ang kumpanya or magbabawas sila ng tao. Pwedeng mangyari yun. Yung mga congressman na feeling entitled, na feeling mas mataas pa sila sa mga senador, ipang binabayaran yung prinsipyo ng pera para sa ambisyon nila. Alam mo, ano ba? So yun ang mga komento. Ang komento yun ni Julius Aldrin Ronula. Ay, nako. May mga tao talagang hindi na nag-iisip bago magsalita. From Tiger Fort of the North. Yun ang mga komento nila, ha.
Napakaganda niyan. Siguro dahil kay Atty. Abante, magiging united ang Senado at Kongreso. Ituloy mo lang yan, madam. Kaling mo si Atty. Claire. Anak. So, yun mga kabibig ang kailang mga komento hinggil sa issue na ito. Ikaw, payag ka ba na magkaroon ng 200 pesos increase ng sahod? Comment down below. Don't forget to like and share this video.